Magandang araw sa iyo, Tito Makoy. Magkukubli po ako sa pangalang Pulo. At ito po ang aking kwento. Nagbakasyon ako sa Pilipinas at pagbalik ko muli rito sa Saudi Arabia, bagong kumpanya na ang pinagtatrabahoan ko. Ang bahay na inuupahan ko rito, 3 buwan pa bago matapos ang kontrak. Kaya nang dumating ako mula sa Pilipinas, doon pa rin ako tumuloy. Bago kasi ako umuwi noon, Tito Makoy, technically hired na ako sa bagong kumpanya kung saan ako nagtatrabaho ngayon. Kaya nang umuwi ako sa Pilipinas, nagsumiti na lang ako ng job order sa agency upang i-process ang mga papeles ko. Nahirapan lang ako ng kaunti sa aking bagong trabaho kasi malayo ito sa aking tinutuluyang bahay. Kailangan kong maghanap ng bagong mauupahan na mas malapit sa aking trabaho. Wala kasi akong sasakyan, Tito Makoy, kaya yung kinuha ko, walking distance lang talaga mula sa pinapasukan kong opisina. Ang kaso nga lang, Tito Makoy, dito sa aking bagong tirahan, malayo ito sa mga barberong Pilipino. Lahat mga Indian, Bangladeshi, Pakistani, Turkish at Egyptian yung mga barbershop na malapit sa bahay. Mas pinili kong magpagupit sa Turkish barbershop kasi, Tito Makoy, di hamak na magaling din silang manggupit. Pagpasok ko sa shop, dito ka na, dito ka na. Yan ang tawag sa akin ng maggugupit na nagbibiro. Ginagaya niya ang salita natin, Tito Makoy. Pag upo ko, tiningnan ko ang kanyang name badge na nakakabit sa kanyang damit. Mimit ang pangalan ng Turkong Barbero. Malaking tao siya, Tito Makoy, at matangkad. Siguro mga 6'2" ang height nito. Basta, Tito Makoy, 6'4" siya. May itsura. Medyo nga lang malaki ang kanyang tiyan, ngunit sa kanyang tangkad, nababalansi pa rin ito. Kagad niya akong nilagyan ng disposable towel, itinali sa liig ko, tapos inayos ang sa may bandang balikat ko. Tito Makoy, ang init ng kanyang kamay. Ewan ko ba, basta kakaiba sa pakiramdam ko habang inaayos niya ang towel na dumadampi ang kanyang kamay sa liig at balikat ko. Ako nga pala, Tito Makoy, open-minded ako. Pwede sa straight, pwede ring lumiko-liko. Subalit wala akong karanasan sa kapwa lalaki. Gaya ng iba, gusto ko rin naman yung lalaking tagulang. Lalaking lalaki pa rin kung kumilos, at mas maigi nga kung talagang lalaking lalaki na pumapatol sa kagaya kong bisexual. Tito Makoy, ang init ng kanyang kamay at braso. Sadyang may kakaibang dulot itong pakiramdam sa akin. Hindi ko tuloy maiwasang pasimpleng sumulyap sa kanya, sa mukha at katawan. At noong nakatagilid siya, tiningnan ko talagang pasimple sa salamin ang kanyang buong katawan. Tito Makoy, pwede itong itapat kung lulusob muli ang mga sundalo ng Ottoman Empire. Tila AK-47. Sa pagtatapos ng kanyang paggupit sa akin, natuwa ako kasi nakuha niya ang style na gusto ko sa gupit. Pagkatapos, minasa-masahin niya ang balikat ko ng kaunti bago ako pinatayo sa aking pagkakaupo. Tito Makoy, masarap sa pakiramdam ang init ng kanyang kamay na dumadampi sa balikat ko at sa liig ko habang minamasahin niya ako. Sadya talagang may kakaibang sensation na nararamdaman ako, Tito Makoy. Ang weirdo nga. Dahil natawa ko sa kanyang paggupit sa akin, binigyan ko siya ng kaunting tip. Tuwang-tuwa naman ito kasi kakaiba raw talaga ang mga Pilipino. Kung magkano ang presyo nila, hindi nagrereklamo at nagbibigay pa nga ng tip. Hindi raw kagaya ng ibang lahi na nakikipag-away, nakikipagtalo sa presyo ng gupit at pilit talagang tumatawad ang mga ito. Naging suki ako ni Mimit, laging siyang naggugupit sa akin tuwing pumupunta ako sa kanilang shop. At sa pabalik-balik ko nga sa kanilang shop para magpagupit, naging malapit kami ng kaunti. Lagi nang nagkikwentuhan habang
ginugupitan ako. Isang gabi, Tito Makoy, gabi na nang nakapunta ako sa kanilang shop. Ako ang last customer na ginupitan ni Mimit. Pagkatapos akong magupitan, talagang nagsarado na ang shop at ako naman bumili muna sa katabing tindahan. Tapos, Tito Makoy, paglabas ko, nagkita kami ni Mimit sa harap ng tindahan. Pauwi na rin pala siya. Nagkasabay kaming maglakad. At pareho ang direksyon ng aming uuwian kaya nagkikwentuhan kami habang naglalakad. At pagtapat ko sa aking tinutuluyang bahay, daan ka muna kaya sa bahay para tuloy-tuloy ang ating kwentuhan. Magkape o kaya magtsaa. Iyan, Tito Makoy, ang paanyaya ko sa kanya. Nahihiya siya, Tito Makoy, kaya nagtanong ito kung okay lang ba sa akin ang pumasok siya sa bahay ko. Ang sagot ko naman, Tito Makoy, walang problema. Kaya nga, inaanyayahan ko siyang pumasok muna at tumambay muna ng ilang saglit. Pagkapasok namin sa bahay, kaagad akong nag-init ng tubig. Si Mimit ang gusto niyang inumin ay tsaa. Tapos meron pa naman akong tinapay na binili sa may Pinoy Supermarket. Ito ang ibinigay ko sa kanya. Nagustuhan niya ang lasa ng tinapay natin. Habang nagkikwentuhan kami, Tito Makoy, napansin niya sigurong ginagalaw-galaw ko ang aking balikat at braso. Katapos, inuunat-unat ko ito. Kasi hindi pa ako nag-workout noong gabing iyon. Gusto mo imasahe kita? Yan ang wika niya sa akin. Huwag na. Yan ang sagot ko naman sa kanya, Tito Makoy. Sige na, okay lang. Baka masakit yung katawan mo. Yan ang kanyang pagpupumilit sa akin. O sige, bayaran na lang kita kung magkano. Ito, Tito Makoy, ang naging sagot ko kasi tukso na rin akong magpamasahe. Dahil nga, Tito Makoy, matagal-tagal na rin akong hindi nakakapagpamasahe. Yung huli nga, noong nagbakasyon ako, bago ako lumipat sa aking bagong kumpanyang pinagtatrabahuan. Nang umpisan niyang imasahe ang aking likuran, masarap sa pakiramdam, Tito Makoy. Kasi malaking tao itong si Mimit. Malaki ang kanyang kamao at braso. Mabigat ang kanyang kamay, madiin. Tapos, Tito Makoy, ang nagugustuhan ko ay ang init ng kanyang kamay. Pakiramdam ko tuloy parang pinaplantsa ang aking likuran. Wala akong imik, nag-i-enjoy sa kanyang masahe. Matapos niyang imasahe ang aking balikat at likuran, minasahe niya ang aking balakang. Nagugustuhan ko talaga, Tito Makoy, ang stroke ng kanyang pagmamasahe. Masarap itong ramdamin. Nawawala ang pangangalay. Kaya lang, Tito Makoy, hindi lang iyon ang aking nararamdaman. Alam niyo po, noong bumago ako ng posisyon, nahiya talaga ako kasi hindi ko, Tito Makoy, na itagong nag-flag racing. Sorry ha. Nakakahiya talaga. Yan na lang, Tito Makoy, ang pangiti-ngiti kong paghingi ng paumanhin para mapagtakpan ang kahihiyang aking nararamdaman. Okay lang yan. Natural yan. Alam mo, ang linis pala ng katawan mo. Wala man lang buhok. At ang lambot ng iyong balat. Iyan, Tito Makoy, ang sagot at wika sa akin ni Mimit. Hindi ako umimik sa kanyang mga sinabi. Total, nakita niya na rin ang nangyari sa akin kaya binaliwala ko na ang mga sinabing iyon ni Mimit. Hindi ko rin maiwasang mapatingin sa kanya. Alam niyo po, nakita ko rin nagtu-Turkish national anthem na rin si Mimit. Nahalata ko yun sa bandang huli, Tito Makoy, kasi ibang klase na ang stroke ng kanyang pagmamasahe. Tila yata sinasadya niyang makiliti ako sa kanyang pagmamasahe. Maging ang ekspresyon ng kanyang mukha, ibang-iba na rin, Tito Makoy. Let's do this. Yan ang wika niya sa akin, Tito Makoy, kasunod ng
paggawa niya na ng unang hakbang para sa ibang bagay. Hindi ako umimik. Ang hindi ko pag-imik na iyon, Tito Makoy, inakala niyang go signal ko na iyon. Hindi na siya nag-alangan, nag-level up na, hindi na masahilang ang kanyang ginagawa. Marahil, Tito Makoy, sadyang kursunada ko itong si Mimit, kaya hindi ako pumalag sa kanya. Nakita ko ring namumungay ang kanyang mga mata, lalo akong nabighani sa kanyang pagiging magandang lalaki. At yun na, Tito Makoy, tuluyan na akong bumigay. Naganap na sa amin ang isang napakatamis na bahagi ng oras noong gabing iyon. Ibang klase ang mga ngiti sa aking diwa. Imaginin mo na lang, Tito Makoy, Turkish product. Kahit, Tito Makoy, hindi mo na idaan sa quality control, siguradong sigurado kang standard quality ito. Ang totoo nga niyan, Tito Makoy, above standard quality, high standard quality. Kung ihahambing natin sa mga processed sausage products sa Pilipinas, yung nasa lata na, Tito Makoy, ihahambing ko siya katapat ng lata, hindi ang laman. Alam niyo po, sa kanyang pag-alis sa bahay, ayon sa kanya, babalik raw siya dito para muli naming gawin ang pribadong oras na naganap sa aming dalawa. Ako naman, Tito Makoy, dahil nga nag-enjoy ako sa aming ginawa, alam niyo po, parang musika sa aking tainga ang kanyang katagang binitiwan na babalik siya muli dito sa bahay para gawin namin muli ang masayang sandali. Pakaalis ni Mimit, Tito Makoy, nakaupo ako sa sofa. Ninanamnam pa rin ang tamis ng gabing aming pinagsaluhan. Ngunit, Tito Makoy, makalipas ang mahigit kalahating oras, nakaramdam ako na parang kinakabag ako. Pakiramdam ko maraming hangin sa loob ng aking tiyan, para akong busog na busog. Maraming nakain, gayong isang pandesal lang naman ang kinain ko at isang tasang kape bago nga kami nagkaroon ni Mimit ng masayang sandali. Pagkatapos, Tito Makoy, bigla akong nakaramdam ng pagbabawas. Hindi ko ito mapigil. Takbo kaagad ako, Tito Makoy, sa CR at pakaupo ko ng pakaupo. Napautot ako ng malakas. Napakalakas talaga ng tunog. Boom! Ganon kalakas, Tito Makoy, parang granadang sumabog. At nabahala ako kasi hindi ko napansin meron palang duming kasama. Nakita ko na lang ito, Tito Makoy, na kumalat na sa loob ng bowl. Liban pa dyan, nakakaramdam din ako ng kirot sa aking baywang at sa bahagi ng aking katawan na ginalaw ni Mimit. Liban pa dyan, Tito Makoy, merong kirot akong nararamdaman. Kaya hindi kaagad ako makaalis-alis sa CR. Magdamag iyon, Tito Makoy, tuwing mauutot ako, tatakbo ako sa CR, nag-aalis ng short. Kasi palaging merong kasamang dumi na hindi ko namamalayan. Ang problema ko ngayon, Tito Makoy, kinabukasan, papasok ako sa trabaho, patuloy pa rin akong kinakabag. Ang ginawa ko, Tito Makoy, noong gabing iyon, dali-dali akong bumili ng adult diaper sa malapit na pharmacy sa bahay. Ito na ang naisip ko para gamitin ko at kung sakaling abutin man ako, hindi tatagos sa pantalon ko. Pagpasok ko nga sa opisina, Tito Makoy, ganoon ang nangyari. Tuwing makakaramdam akong mauutot, pumapasok ako sa CR. Ngunit ang problema, hindi ako pwedeng magpalit ng adult diaper sa loob ng CR namin kasi merong makakakita. Problema ko ito, Tito Makoy. Kaya ang ginawa ko na lang, nagpaalam ako sa aking immediate superior na uuwi. Nagdahilan lang ako na masama ang aking pakiramdam at absent na lang ako noong araw na iyon. Sa bahay, Tito Makoy, tuloy-tuloy ang hindi magandang pakiramdam. Subalit, sa awa ng Diyos noong hapon, nawala rin ito. Nadala ako, Tito Makoy, sa nangyari at natatakot rin.
Alam mo Tito Makoy, sa hapdi na aking naramdaman, uminom talaga ako ng antibiotic para iwas infection. At ang magandang balita, makalipas ang 2 araw, nawala rin ito, naging normal sa akin lahat. Huwebes na gabi, pakalabas ko ng banyo, tumawag itong si Mehmet. Nasa pintuan na raw siya ng flat ko Tito Makoy. Alam niyo po, nagulat ako, hindi ko alam kung ano ang gagawin, ano ang sasabihin. Dahil nga, natatakot pa rin ako sa naganap noong nakaraang linggo. Ngunit mas minabuti ko ring buksan ang pinto para papasokin itong si Mehmet. Alam niyo po, nagdadalawang isip ako kung papayag akong makipaglabing-labing muli sa kanya kasi nga nadala ako sa nangyari noong nakaraang linggo. Ngunit Tito Makoy, nang muli kong masilayan ang pagiging magandang lalaki ni Mehmet. Ewan ko ba Tito Makoy? Basta ang nasabi ko na lang, bahala na nga. Ewan ko, parang hindi ko kayang labanan ang aking nararamdaman kay Mehmet. Naakit talaga ako sa kanya. Alam niyo po ang nakakakilig noong gabing iyon? Kinarga niya ako na parang isang sanggol, inilapag sa higaan na para patulogin. Ang sweet Tito Makoy, ang sweet talaga sa pakiramdam. Para kaming bagong kasal na nasa honeymoon. Babaeng babae ako sa pakiramdam ko, nag-shampoo at saka soft and shiny long hair meron ako. At saka Tito Makoy, kung natatandaan nyo ang advertisement noon ni Alice Dixon, I can feel it. Ganyan na ganyan Tito Makoy ang pakiramdam ko noong gabing iyon. Ang sweet talaga Tito Makoy. Gaya noong una, maluwalhati kaming nagsalo ni Mehmet sa madaling sandali namin noong gabing iyon. At lalo akong natuwa nung magtanong sa akin si Mehmet na kung pwede raw siyang magpalipas ng gabi sa bahay para buong magdamag magkasama kaming dalawa. Ako naman Tito Makoy, siyempre oo kaagad ang sagot ko. Total kasi weekend naman at sa bahay nga siya nagpalipas ng gabi. Buong magdamag kaming magkasama. Ang saya sa pakiramdam na natutulog ka, may nakayakap sa'yo, yung pagkakayakap na tila ayaw kang malamigan, alagang-alaga ka sa pagtulog. Ito ang ginagawa kasi sa akin ni Mehmet. At mula nga noong magpalipas siya ng gabi sa bahay, palagi-lagi na siyang pumupunta, lalo na pag weekend. Masaya at maligaya kaming dalawa ni Mehmet sa aming relasyon. Nagbakasyon ako, napag-usapan namin na hindi magtatawagan para naroon ang pananabik namin sa isa't isa sa aking pagbabalik. Habang nasa Pilipinas, alam niyo po yung magdadalawang buwan na bakasyon ko, parang napakahabang panahon na iyon, ako talaga ang naiinip. Nangungulila akong labis kay Mehmet. At pagbalik kong muli sa Saudi, hindi ko na ipinaalam sa kanya na nakabalik na ako. So, surpresahin ko siya sa kanilang shop, magpapagupit ako. Gabi nang pumunta ako sa shop, tsumempo ako na naman yung huling customer para pakatapos sabay kami ni Mehmet na uuwi sa bahay. Sa bahay ko na rin ibibigay sa kanya ang aking pasalubong buhat sa Pilipinas. Kaya lang Tito Makoy, nagulat ako pagdating ko sa barbershop. Ibang tao kasi ang naroon sa upo ang ginagamit ni Mehmet. Nag-aayos siya ng bahagya. Inalok niya akong umupo kasi wala naman talagang ibang customer na nakapila. Ako lang talaga. Ang ibang mga barbero nga umalis na, liban na lang sa isang meron pang ginugupitan pagdating ko, yung isang barbero na kilala niya rin ako at nagkumustahan kami. Nagtanong ako kung nasaan si Mehmet. Palibhasa nga mahinang mag-English ang pagkakaintindi ko dito Makoy sa kanyang sinabi. Parang nasa biyahe ito. Hindi ako gaanong nag-usisa pa. Sumapit muli ang magtatatlong linggo. Muli na naman akong bumalik para magpagupit.
Subalit hindi pa rin si Mimit ang umuukupa sa kanyang upuang ginagamit. Yun pa rin naggupit sa akin, 2 linggo mahigit na ang nakalipas. Kaya naman Tito Makoy, muli akong nagtanong. Ikaw pala si Pulo. Ako si Senan. Inihabilin ka sa akin ni Mimit. Umuwi si Mimit sa Turkey at nagbilin sa akin na ako raw ang mag-asikaso sa iyo dito sa shop. Iyan ang wika sa akin ni Senan na nagpakilala. Bakit? Di na ba siya babalik? Yan Tito Makoy ang kalmadong tanong ko. Ngunit parang sinuntok ako sa aking pakiramdam nang marinig ko na nasa Turkey pala si Mimit. Meron din akong kaunting hinanakit kay Mimit kasi hindi man lang siya nag-abeso sa akin. Ang sagot sa akin ni Sinan sa aking tanong ay di niya raw alam kung babalik pa ito o hindi na. Hindi na nga talaga ako umimik Tito Makoy. Malungkot ako. Natatakot na baka hindi na bumalik si Mimit. Pulo, basta kung meron kang problema sabihin mo sa akin. Ihinabilin ka sa akin ni Mimit kaya tutulungan kita. Yan ang wika sa akin sa wikang Tagalog ni Senan. Nung umuwi ako ng bahay, malungkot, hindi ako mapakali. Gusto kong makita at makausap si Mimit. Tinawagan ko siya sa Messenger. Tamang-tama naman na naka-online siya noon at napangiti ako nang muli ko siyang makita. Alam mo Tito Makoy, nag-camera kiss kaming dalawa. Ngunit kitang-kita ko rin na malungkot itong si Mimit. Nang tanungin ko kung bakit, dito niya naikwento ang lahat-lahat. Umuwi pala siya kasi namatay ang kanilang tatay. Kailangan niyang umuwi para asikasuhin at samahan ang kanilang nanay. Ito kasi palang si Mimit, bunso sa kanilang magkakapatid. Ang mga kapatid niya lahat na may pamilya at nasa malayong bayan na sa Antalya, Turkey. Siya lang talaga ang inaasahang mag-aasikaso sa kanilang ina. Ayon sa kanya, ayaw naman ng kanilang ina na pumunta sa mga kapatid nito. Mas gugustuhin niya raw na mamatay mag-isa basta doon lang ito sa kanilang bahay. Dahil dyan walang nagawa si Mimit kundi ang manatili muna doon sa kanila. Alam mo Tito Makoy, bagamat pangiti-ngiti itong si Mimit, subalit bakas na bakas ko sa kanyang mukha ang lungkot. At lalo nga akong nalungkot Tito Makoy kasi sinabi sa akin ni Mimit mismo na hindi siya sigurado kung babalik pa sa Saudi Arabia. Inihabilin niya raw ako kay Senan at si Senan ang bahala sa akin. Tapos Tito Makoy, ang sabi niya pa sa akin, kung sakali raw na dumating kami ni Senan sa puntong magkaroon kami ng ugnayan, tanggapin ko raw si Senan kasi mabuting tao ito, mabuting kaibigan niya at mabait. Ayaw niya raw na malungkot ako dahil lang sa kanyang pagkawala. Kasabay ng kanyang mga sinabing iyon sa akin Tito Makoy, hindi ko talaga maitatangking kitang-kita ko rin ang lungkot sa mukha ni Mimit. Naintindihan ko siya, bagamat masakit sa akin, hindi ako galit, bagkus ay saludo ako sa kanyang kaisipang alagaan ang kanilang ina. Alam mo Tito Makoy, noong gabing iyon, buong magdamag hindi talaga ako nakatulog. Nalulungkot ako ng husto. Alam niyo po, dito ko nakita ang kaibahan ng nagmamahalang may pera at yung nagmamahalang walang kakayanan. Kagaya namin. Siguro kung nagkataong pareho kami may pera, madali lang ang lahat, dalhin ko siya sa Pilipinas o kaya ako ang pumunta sa kanila at doon mamuhay. Subalit Tito Makoy, imposible yan kasi pareho kami walang kakayahan. Sumunod na weekend, Huwebes na gabi, merong kumakatok sa pintuan ko. Wala naman akong maisip Tito Makoy kung sino ang maaaring bumisita sa akin. Ngunit Tito Makoy, nagulat ako nang pagbukas ko ng pinto. Si Sinan. Gulat na gulat talaga ako. Oh, Sinan,
Yan ang bati ko sa kanya na may pagkagulat. Alam niyo po ang ipinagtataka ko kung paano nalaman ni Senan ang tirahan ko. Ngunit ayon sa kanya, habang nasa bakasyon pala ako, itinuro ni Mehmet ang aking tirahan, isinama siya rito. Bagamat hindi sila nakapasok, ngunit itinuro lang sa kanya kung aling flat ang aking tinitirhan. Ito'y dahil nga sa inihabilin ako sa kanya ni Mehmet. Maganda rin kausap itong si Senan, kagaya ni Mehmet, mabait. Bagamat hindi gaanong marunong mag-English, ngunit sa aming pagkikwentuhan at pag-uusap, nagkakaintindihan kami dahil sa mga aksyon. Naging maganda ang usapan namin noong gabing iyon. At yun na rin ang umpisa ng napadalas na ang pagpunta sa akin ni Sinan. Napawi ang pangungulila ko kay Mehmet. At sumapit muli ang sumunod na linggo, Biyernes na umaga, muling dumalaw sa akin si Senan. Nagkwentuhan kami. Sa aming kwentuhan, Tito Makoy, dahil nga libang na libang kami pareho, hindi ko pala gaanong napapansin na magkatabi kami sa aming pagkakaupo. Biglang umakbay sa akin itong si Senan at kinabig niya ako sa balikat. Tito Makoy, walang ano-ano'y humalik siya sa labi ko at nagulat talaga ako. I love you, Pulo. Are you hungry? Iyan, Tito Makoy, ang tanong niya sa akin. Ang ibig sabihin niya ay angry, kung galit raw ako. Kaya lang, palibasa nga hindi ito gaanong marunong mag-English. Ang pagkakarinig niya sa salitang angry ay hungry. Kaya ito ang kanyang tanong sa akin. Alam niyo po, hindi ako makapagsalita hanggang sa muli siyang humalik sa labi ko. Yung halik, Tito Makoy, na kagayang-kagaya ng estilo ni Mehmet. Hanggang sa natangay ako at naganap rin sa amin ang pinakamatamis na sandali noong araw na iyon. Dito na nag-umpisa ang aming palagi ang pagkakaroon ng pribadong oras. Alam niyo po, hindi ko rin maitatanggi sa panahong ito, dala siguro ng pangungulila ko kay Mehmet, nahulog na rin ang loob ko kay Senan at mahal ko na rin siya, Tito Makoy. Alam niyo po ang labis na ikinagulat ko noong umagang iyon, noong pagkatapos naming maglabing-labing habang nasa higaan pa, merong kausap sa messenger si Senan, si Mehmet. Ipinakita niya na kaming dalawa magkatabi. Sa kabilang linya, itong si Mehmet naman nakangiti. Pinagmamasdan ko silang nag-uusap sa Turkong salita. Alam niyo po, para akong nakonsensya kasi alam kong masakit iyon kay Mehmet. Subalit ipinaliwanag sa akin ni Senan na ipinaalam niya raw kay Mehmet ang kanyang damdamin sa akin. Alam niyo po, nalito ako. Kasi ano ito? Ipinasa ako ni Mehmet kay Senan? Yan talaga, Tito Makoy, ang tanong ko sa aking sarili. Kasi yung kanilang pag-uusap, nakangiti pa itong si Mehmet at walang pag-aalangang ipinakita ni Senan na magkatabi kami sa higaan. Lumipas pa ang halos magdadalawang taon, malungkot na nabalitaan kong pumanaw na raw ang nanay ni Mehmet. Kinausap ko siya sa messenger at nagpahatid ako ng pakikiramay. At pakalipas ng ilang buwan, may magandang balita sa akin itong si Senan. Babalik na raw dito sa Saudi si Mehmet. Ang balitang iyon, Tito Makoy, bagamat maganda, ngunit naalarma pa rin ako. Dahil nga meron na kaming ugnayan ngayon ni Senan. Subalit ayon kay Senan, wala raw akong dapat ipangamba kasi hindi lingid kay Mehmet ang aming ugnayan. Tinanong niya ako kung mahal ko pa raw si Mehmet. Ang sabi ko naman kay Senan, oo, mahal ko pa rin si Mehmet, ngunit mahal ko rin siya. Ngumiti itong si Senan, Tito Makoy, sa aking naging tugon sa tanong niya. Eh di lalong walang problema. Mananatili tayo. Ikaw, ako at si Mehmet. Yan, Tito Makoy, ang wika sa akin
ni Senan na lalo kong ikinagulat. Subalit inulit niya ang kanyang sinabi. Oo, Pulo. Tayong tatlo. Ako, ikaw at si Mehmet. Yan talaga Tito Makoy ang inulit na klaradong-klarado sa kanyang pananalita. Parang nakakapraning talaga kung pakikinggan mo ang sinabing iyon sa akin ni Mehmet. Yung mananatili kaming tatlo, wala raw magiging problema. Sa aking labis na pagtataka Tito Makoy, tinanong ko siya kung bakit walang magiging problema. Dito na ipinagtapat sa akin ni Senan na sila palang dalawa Tito Makoy, may lihim na romantikong ugnayan. Alam niyo po, nahirapan akong paniwalaan ang aking mga naririnig. Ngunit nakumbinsi akong totoo lahat ang aking naririnig kasi maging si Mehmet nagsabi rin sa akin noong minsang nag-usap kami sa Messenger. At ayon kay Mehmet, hindi problema ang pananatili ng aming relasyon at yung kaming tatlo nga ang merong ugnayang romantiko. Nakakapraning talaga Tito Makoy. Kaya lang aaminin ko po sa iyo na mahal ko talaga pareho itong sina Mehmet at si Senan. Kaya pumayag ako sa kanilang gustong mangyari na kaming tatlo ang merong romantikong ugnayan. Mananatili kaming tatlo sa pagbabalik ni Mehmet dito sa Saudi Arabia. Ngayon Tito Makoy, alam niyo po, naghihintay ako sa muling pagbabalik ni Mehmet. Pareho kami ni Senan naghihintay na salubungin itong si Mehmet. Hindi pa nga lang malinaw kung kailan siya darating at kung kailan siya babalik dito sa Saudi Arabia. Ang tanging malinaw lang Tito Makoy ay ang pagbalik ni Mehmet. Tatlo na kami, hindi lang dalawa. Pareho kami magmamahalan at walang magiging sagabal sa aming relasyon. Ewan ko po ba talagang marahil pareho kong mahal itong dalawang barberong Turko. Hanggang dito na lang po Tito Makoy ang aking kwento. Sana po piliin nyo at ibahagi dito sa iyong channel. Ang iyong tagapakinig, Pulo. Maraming salamat Pulo sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, matagal ko nang sinasabing walang problema sa akin kung anuman ang karelasyon mo. Kaya lang sa sitwasyon mo, parang nakakapraning. Pasensya ka na sa aking pananalita. Kaso parang hindi ko lang talaga maisip na pumayag ka na meron kang dalawang karelasyong magkasabay. Alam mo kasi Pulo, ang unang-unang iniisip ko, yung karanasan mong nung unang nagkaroon kayo ng milagro ni Mehmet. Yung natakot ka kasi sa bawat pag-utot mo merong lumalabas na dumi na hindi mo namamalayan. Noon si Mehmet pa lang yun, mag-isa pa lang. Ngayon dalawa na sila. Naku baka tuluyang masira ang hindi dapat masira sa iyo. Yan lang ang ikinakatakot ko, kaya pag-isip-isipan mo. Nakakatakot yung ganyan, yung isa nga lang nagkaroon ka na ng problema, ngayon pa kayang dala-dalawa. Ganoon pa man, kung talaga bang magiging masaya kayo sa inyong relasyon kayong tatlo, kung walang magiging problema, wala naman akong masasabi dyan. Basta ingat lang at pag-isip-isipan mo Pulo ang iyong pakikipagrelasyon sa dalawang Turko at huwag mong kalimutan yung takot na dinanas mo noon. At naroon na rin ang aking paalala na palaging mag-ingat. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Ngayon mga kaibigan, sa ating shoutout, mangilan-ilan ang ating isa shoutout ngayon. Ngunit uunahin ko ang mga nagpapa-shoutout doon sa sinusundang upload nito, yung namutla ng mabuking ang kapitbahay kong Lispo. Shoutout kay Joey N. Delgado 3863. Shoutout sa iyo Joey N. Delgado at maraming salamat. Shoutout din sa pamilya ng ating kapatid, yung pamilya ni Benjamin ng Davao de Oro Province. Ang Davao de Oro, kung hindi ako nagkakamali, ito yung dating Compostela Valley. Shout out sa pamilya ni Benjamin F8E80
ng Davao de Oro. At sa iyo naman, Benji, Benjamin, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. At syempre, ang akin ring pasasalamat sa pamilya mo sa suporta nyo. Ganoon din ang ating kapatid na si Eugene Vicente. Shout out sa iyo, Eugene Vicente. Ang kanyang handle name ay Eugene Vicente 8198. Maraming salamat, Eugene, sa pakikinig. Ganoon din ang ating kapatid na si Jake. Maraming salamat, Jake. Shout out sa iyo at salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. Ang kanyang handle name ay si Jake-W603K. Sa muli, Jake, maraming salamat at shout out sa iyo. Ganoon din ang ating kapatid na si Christopher De Belen. Chris, maraming salamat sa pakikinig. At syempre ang ating kapatid na nasa Aloha State of Hawaii, ang ating kapatid na si Top Gun 1968. Ricky, maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Siya nga pala yung alin yung na sinasabi mong hindi ko yata nabasang comment mo doon sa kwento ni na Phil at Tyrone. Yun bang pwede kang magbigay sa kanila ng inputs tungkol sa hydroponic farming? Parang yun yata. Anyway, paki-comment mo nga kung alin yung na miss out ko doon sa comment mo. Ganoon pa man, kung nakikinig nga pala sa atin ang ating kapatid na si Filipos at si Tyrone, Phil and Tyrone, si Ricky alias Top Gun 1968, kung sakali raw na ituloy nyo yung plano nyong paglalagay ng hydroponic farming, si Ricky pala, maraming alam ito. Marami siyang may mga inputs na maaaring maibigay sa inyo. Ito yata ang trabaho ni Ricky sa Hawaii. Sa muli, Ricky at alias Top Gun 1968, maraming salamat. Paki-comment mo kung alin yung na miss out ko doon sa comment mo. Yung last episode natin tungkol sa kwento ni Filipos at Tyrone. Yung muli kaming magkikita ni Tyrone part 2, yung nagkita na sila. Sa muli, maraming salamat. Ngayon, ang gusto ko ring i-mention ng ating kapatid na nasa Bacolod City, Michael Delfin. Maraming salamat, Michael, sa pakikinig. Ito nga palang si Michael, gusto niya ring makahanap ng forever. Yung responsible partner daw ang kanyang hinahanap. 40 years old na siya. At syempre, gusto niya yung seryosohang relasyon. Michael Delfin, gusto mong isama kita sa ating regular na hinahanapan ng forever? Paki-comment mo lang para maisama na kita. Isasama kita sa Team B. Ikaw ang ipapalit ko kay Robert Mirapuente kasi si Robert meron ng forever. At natutuwa tayo sa development ni Robert Mirapuente sa kanyang paghahanap ng forever. Gusto ko ring i-mention ang ating kapatid na nasa San Pablo, Laguna, Serge Moreno. Maraming salamat. Special mention sa iyo. Maraming salamat sa tuloy-tuloy na pakikinig. At para naman doon sa mga nagpapa-shoutout na nagsulat ng kanilang comment ng pagpapa-shoutout doon sa kwentong ang bunsong anak ng amo ko, si Joffer 223 ng South Korea. Joffer, maraming salamat at shoutout sa iyo. At ang mga kasamahan naman natin na nagpapa-shoutout, ang kanilang pagpapa-shoutout ay isinulat sa ang kwentong ang waiter na DENR, yung dakila ang Environment and Natural Resources na waiter. Shout out sa ating kapatid na si Boy Robles. Boy, maraming salamat. Kaso itong si Boy doon sa kwento ng ang waiter na DENR, nagandahan siya ngunit nabitin daw ang kwento. Ganun talaga. Maski nga ako talaga tinitingnan kong bitin kasi sa panig ng sender natin, medyo malungkot ang pangyayaring iyon. Ganoon pa man, alam natin na ganyan talaga ang buhay. Hindi lahat nagtatapos sa masayang tagpo. Hindi lahat na pag-ibig ay nagtatapos sa pagsasama ng walang hanggang. Again, maraming salamat sa iyo, Boy Robles, sa tuloy-tuloy na pakikinig at suporta. Ingat palagi dyan.
Isa pang nagpapa-shoutout buhat doon sa kwentong iyon na ang waiter na DENR, ang ating kapatid na si Julius Abad Espiritu ng Bucharest, Romania. Itong si Julius, kasama ito sa hinahanapan natin ng forever sa Team A. Sa muli Julius, maraming salamat. At ang ating kapatid na si Adon Vlogs ng United Arab Emirates, nasa Dubai ito, Adon Vlogs, muli shout out sa iyo. Sa mga naghahanap ng forever naman, ang babasahin ko ngayon ay ang Team A. Para doon sa mga ngayon palang nakapakinig, ang mga pangalang babanggitin ko po ay naghahanap yan ng forever. Kaya kung naghahanap kayo ng forever, maaari nyo silang kontakin. Ang babasahin ko ngayon ay ang Team A, naghahanap ng forever, Alvin Kalalang, Dominador Patawaran, Paulo Laison, Jason Hanson, Julius Espiritu, si Neil R, si Sam Barreto, Ramon Sarmiento at si Chor Barrel. Kung naghahanap po kayo ng forever, maaari nyo silang kontakin o sa mamamagitan siguro ng pag-comment kung sino ang gusto nyong makausap. At yun nga sinasabi ko, marahil ang tanging magiging paraan natin ito kung paano kayo magkakaroon ng private communication continuously. Unang-una, kung sinong kaibigan ang gusto nyong makausap, ang maaari sigurong gawin ay ang pumunta kayo sa kanilang account tapos mag-comment kayo sa kanilang upload. Yung comment na magpapakilala kayong, alimbawa ako si Tito Marcos, gusto kitang maging kaibigan, narito ang aking contact line, kahit na email address lang muna. O pagkatapos, pag nag-reply na sa iyo yung tao, i-delete nyo na lang muli ang comment na iyon pag maganda na ang takbo ng inyong komunikasyon. Ganoon pa man, ang paulit-ulit na sinasabi ko sa ating paghahanap ng forever online, dapat naroon pa rin ang masusing pag-iingat. Kasi kahit na sino, pwedeng magpakilalang kung sino siya, kahit na hindi naman talaga siya. Ang ibig kong sabihin, halimbawa, kahit sino pwedeng magpakilalang ako si Ramon Sarmiento, ngunit hindi pala talaga siya si Ramon Sarmiento. Ganoon ang mga sitwasyon, kaya doble po o kaya tripling pag-iingat. Sa muli sa inyong lahat, maraming salamat. At doon sa mga naghahanap ng forever, ang mga pangalang binanggit ko po, pwede nyo silang kontakin. Sa mga nais namang magpa-shoutout, sa muli isulat sa pinakahuling upload para siguradong mabasa ko yan. At sa mga nais magbahagi ng kanilang kwento, ipadala lang po sa aking email, titomarcos@yahoo.com. Sa inyo pong lahat, maraming salamat talaga sa inyong tuloy-tuloy at walang sawang pakikinig. Sumainyo sana ang biyaya, napakalaking biyaya galing sa itaas.